Sa pagkakataon ito, pag-usapan po natin ang issue po na malapit po sa sikmura ni Juan de la Cruz, ang bigas. Dahil kanina pinag-uusapan natin, tayo ni Aling Beth Samson, yung talagang Mabigat na impression ng bigas. hindi na mapigilan. Parang kanta ng sex bomb, hindi na mapigilan. Ow! Oh, may ganun. Ala ko, tataas, pababa. Pataas, pababa. Wow, Spaghetti yun eh. Spaghetti So, yun. Nasa kabilang linya po ng ating komunikasyon ang NFA o National Food Authority sa pamagitan po ng kanilang administrador na si Ginoong Larry Lacson. Admin Lacson, magandang umaga po. Welcome po muli sa DWIZ LU Channel 23. Drew Nasino po at Johnny Banez. Good morning, sir. Drew and John, magandang umaga at magandang umaga rin sa ating mga taga-subaybay. Alright. Opo, salamat po sa inyo pong pagpapaunlak, Admin Lacson. Admin, bago tayo lumalim dun pa sa issue po dito sa supply po ng ating pong bigas. Kayo po tama ba? Nananawagan din kayo ng kayo po mabigyan din ng emergency powers? Tama po yun, no? Kasi nakita natin na ang pagdi-distribute natin, medyo merong konting logistical challenges kasi from NFA, papunta muna siya ng FTI at si FTI po yung nagbebenta talaga nung bigas sa merkado, like sa Kadiwa, yung bentin bigas. So minsan, sa ayaw man natin at gusto ay merong konting lag time. Ngayon, sa ganitong sitwasyon na meron tayong krisis ngayon, marami ang nangangailangan ng bigas. Gusto sana natin makadiretso kami sa merkado para at least mas marami tayong mabigyan, mas mabilis na makapag-responde ang pamahalaan at particular kami nga sa aming mga warehouses nationwide na mahigit 300. Sana kung mabigyan kami, mas mabilis natin matutugunan yung pangangailangan. Hanggang ilang buwan pa ho ba yung stock natin ngayon? Ang stocks natin, hindi buwan, no? Mandato sa batas, kailangan 15 days, no? Sa ngayon, ang ating buffer stock nasa 10.3 days. Ano po yan? Napakarami na po niyan, 10.3 days. Dati po, 9 days lang talaga ang mandato sa atin. Pero tinaasan nung na-amend yung RTL. Marami pa po yan. So, kung para maano lang po natin, ma-imagine, no? Kung lahat po ng aming stocks ay nakagiling na, kasi dire-diretso naman po ang milling namin, no? 8 milyong katumbas na sako ng milled rice ang stocks po natin. Sa ngayon, palay yung iba, pero ang bigas po natin, na bigas na, nasa 2 million bags, no? Nationwide ang pwede nating i-distribute o ipambenta, no? Good for ano po yun, Sir Larry? Gailang araw? Alin po yun? Alin po? Yung 2 million? Yung 2 million, kung kakainin po yan ng buong Pilipinas, yan po ay roughly siguro mga 3 days. Wow. Yan po yan. Kakaprasa Roughly. Lahat po yun, lahat po tayo kakain. Hindi naman po gano'n. At ang ating mga kababayan ay maraming choices. Marami na po ang gusto ng imported rice. Marami na po. Alam niyo naman po. Right. Admin Lacson, pasensya na, pero bakit wala nang nakikita sa mga ordinaryong pamilihan ng NFA rice unlike before? Talaga bang nakatutok na lang sa Kadiwa stores saka sa FTI ang pagbebenta nito, sir? Well, magandang observation yan. Alam niyo po, yung dati, no, prior to 2019, no, meron po tayo mga accredited retailers, no, sa lahat ng pamilihan, no. At ang retailers natin dun, mga nasa 60,000 buong bansa. Po. Ngayon po, nung naipasa ang RTL, natakyasan po, no, nakapon ng NFA, natanggalan ng karapatan magbenta sa merkado at natira lamang po ay yung mandato na buffer stock. Mag-buffer stock tayo tuwing panahon ng kalamidad at ng emergencies. So kanya po nawala yung ating mga retailers sa mga merkado. Yun po ang kadahilanan. So ngayon, kanya nakikita niyo sa Kadiwa, pero hindi po kami yung nagbebenta doon. Ang nagbebenta po doon ay ang Food Terminal Incorporated. Right. So, malabo nang mangyari na maibalik sa mga lokal na merkado, Admin Lacson, yung NFA rice.
Hindi po, malaki po ang tsansa at na-certified na po na urgent yung bill na mag-amyenda sa rice tarification law Very kung good. saan kasama po doon ang pagbabago na muling may balik yung mandato na makapagbenta tayo sa mga palengke, sa mga merkado. Ang problema naman ito, susugan ko lang with your indulgence, Kuya Andrew, Admin Lacson, base sa experience ko po nung merong mga NFA rice sa mga pamilyan, sa mga palengke, mukhang hindi naman po kasi katanggap-tanggap yung kalidad. So paano natin ngayon ma-assure yung mga kababayan natin na kung magkakaroon man ng NFA, maayos na bigas naman po yung Paano mabibili. sila maiengganyo, Opo. 'di ba, na bumili lalo ngayon Kasi yung 46 pesos hindi rin ganun kaganda Oo. na ano po na local at imported na sunod-sunod bigas. ang pagtaas Admin. Sir Larry, yung bigas, epekto na nga rin ng mga big time oil price hike, yung sinasabi nilang dahilan. Hmm. So, pagdating naman sa kalidad, ako naman yung natutuwa na sa mga pagbabagong ginawa natin, katulad niyan, meron tayong 20 bigas, no? Meron na sa mga kadiwa. Very minimal po naman ang ating natatanggap na mga reklamo in terms of quality, no? Pero meron pa rin po kami dyan mga long-term plan para maayos po yan ang kalidad ng NFA rice. Parang commercial na rin. Ito po yung nagtatayo tayo ng maraming mga rice milling equipment. Sa ngayon po, initially, sa 36 po, nationwide, ang ating itinatayo para po mas maganda ang kalidad ng ating bigas na ipapamahagi, hindi lamang sa calamities, emergencies, pati na rin sa retail market kapag nabigay na po ang mandatong ito. Alright. Balikan natin yung emergency powers. Sino po ang magbibigay sa inyo nito kung sakasakali? At immediate po ba ang hinihingi ninyo? At gaano po katagal yan? Well, ang hingi po natin ay habang may crisis katulad po nito, doon lamang po, no? Kung pagkatapos ng crisis na ito sa Middle East, pwede na pong bawiin, no? Ito naman ay kailangan ibigay sa atin ng Pangulo na ang power naman ng Pangulo para medyo baguhin yung batas ngayon, manggagaling din po sa Kongreso. So, through the Congress, bibigyan ng power si Presidente, ang Presidente naman po ay aatasan tayo. Nakausap niyo na ba ang ating Pangulo para dito sa inyong kahilingang emergency powers? Admin? Ang communication po natin, kinonsolidate po lahat ng suhestyon ng NFA, napadala na po natin sa DA at ang DA po napadala na po sa Malacanang ang ating mga suhestyon. Opo. Kung kayo po ibibigyan po ng emergency powers, of course, mababawasan na po yung mga bottlenecks. Siyempre, wala ng bidding. Di ba? Sir Larry, paano po makatitiyak naman po ang publiko na ito po hindi po mahahaluan po ng irregularidad, Sir Larry? Dito kasi sa distribution ng bigas, wala naman pong bidding dito Wala Opo. pong bidding dito. I-open lang po namin ang aming mga bodega, maglalagay kami ng tao, table, kung saan pwede kaming magbenta. Wala pong involved na bidding dito. Mapalagay ko po, ang posibleng tinutukoy ninyo ay isa naming request na sana medyo luwagan ng konti habang may crisis lang yung pagbibid natin ng milling services. Dahil nagmo-modernize pa tayo ngayon, hindi pa po tapos lahat itong mga pinapagawa nating bagong facilities, kailangan pa po natin ang milling services ng private sector. Doon po tayo medyo natatagalan So kung yung natural process, minimum po 2 buwan bago po makapag-award, no? Minsan ayaw pang sumali ng ating mga millers, no? Kanya, so medyo niluwagan natin yung terms of reference sa milling. Tapos ito nga, kung mabigyan pa tayo ng power emergency mandate, no? Through the emergency power na ibibigay sa Pangulo, kung mapaluwag po muna kahit ngayon lang crisis yung proseso ng bidding nitong milling. Kasi kung wala naman po kaming mabilis ang milling, kahit mabilis po ang rollout na maaagad po ang ating stocks. Palay pa po yung karamihan doon. So kailangan sabay po yung bilis ng giling sa bilis ng labas. Opo. Yung binabanggit nyo pong middleman dito, Admin Lacson, ano pong ibig sabihin nito? Middleman? Ano pong middleman? Kasi dito po sa binabanggit ninyo, sa nabasa naming storya kahapon, dapat maalis ang mga middlemen at direktang makapagbenta sa palengke upang mapababa ang presyo ng bigas.
Well, wala po tayong sinabing middleman dyan, no? Kasi wala naman pong involved na middleman. Ang sinasabi po natin, within the process, kami po, si NFA, dadaan pa kay FTI, si FTI, siya po ay magbebenta sa merkado. So ang hiling po natin, at napag-usapan po ito sa Department of Agriculture together with the FTI, na sana makadiretso na kami. Hindi ito yung sa 20 bigas, yung sa regular pagbebenta sa merkado, no? Na makapagdiretso kami para merong kadiwa, may P20 at meron ding regular na nabebenta para sa lahat po, no? Para sa lahat si NFA kasi pag kadiwa 20 pesos, vulnerable sector po 'yan eh. Ay ang tinitignan po natin yung lahat po ng populasyon. Kung kami po ay mabigyan ng mandato na pwede kami magbenta diretso sa market, wala pong sinisino ito. Kahit po sino pwedeng makabili. Opo. Sir Larry, dahil anihan na ngayon actually makatutulong ba itong itong anihan para po kayo ay kahit paano madagdagan naman po yung stocks ng NFA, lalo na mataas ang palay, di ba, Sir Larry? Ang mahal po, ang mahal ng palay ngayon, no? Ngayon, tama kayo, makakatulong itong anihan. Pero reality is, napakataas ng palay, hindi kami makakompetensya, ang mahal, no? Pero gagawin din talaga natin dito. Kumbaga, we will take advantage of the harvest season na ito na para makapag-replenish. Sa ngayon kasi mas gusto natin lumabas muna ng lumabas. Kung matatandaan nyo, last year, yan ang problema namin, punong-puno ang bodega. So natutuwa kami na naro-roll out ito ng mabilis, although kailangan pa rin bilisan, just in time para sa itong katapusan ng buwan hanggang early April, makapamili kami. So kapag lumuwag, maraming lumabas na bigas, uluwag ang bodega, makakapamili po kami ng palay. Ay, isa na lang pala, admin. Isang ordinaryong mamamayan ba pwedeng bumili ng isang sako? NFA? Sa ngayon po, hindi po. Sa 20 bigas na umiiral, alam po natin hanggang 10 kilo lang yan. Limited Ngayon, yan sa kung tanan. mabigyan tayo ng mandato na makapagbenta sa merkado, hindi rin po namin gagawin na pwedeng makapagbenta ng isang sako. Para po mas marami naman ng makinabang. Kung ilimit natin yan sa 10 kilo o 5 kilo, ang gusto po kasi natin marami ang makinabang. Lalo na't nakita nyo na rin po, talaga namang tumaas na ang presyo ng bigas sa merkado. Opo. Sir Larry, last na lang on my part, wala bang dapat ikabahala, ikapangamba sa ngayon ang mga consumer sa supply ng bigas, lalo na ngayon kasi krisis ang dinadahilan ng mga farmer. Paano namin ibabiyahe, mataas ang krudo, di ba? Paano namin ibabagsak diyan sa Maynila? Sa ngayon ba ay manageable pa ang supply? Wala tayong inaasahan na pagnipis ng supply despite na meron nga tayong krisis na kinakaharap? Naku, wala po tayong dapat pangambahan kasi ang ating supply ay sapat, normal level, at maraming sources. Even yung sa private sector, nakakapag-import po sila. So lahat mo ng datos, tinignan natin, nasa 61 days ang buffer stock ng buong Pilipinas at mag-aani pa po tayo. So talagang wala pong dapat pangambahan. Pero reality is, alam naman natin yan, maraming sapat man ng bigas, medyo tumataas ang presyo dahil nga sa taas ng crudo ngayon. Presyo lang talaga ang babantayan. Pero kung ang supply, sapat po kitang-kita naman po natin. Alright. Good luck po, Sir Larry, at magandang umaga at maraming salamat po sa inyong pong pagpapaunlak. From time to time, hingi po kami ng update po sa inyo at nawa ay malampasan po natin ang kinakaharap na mga hamon at krisis na ito. Maraming Thank you, salamat sir. po. Good morning. Sige po, maraming salamat din po. Good morning. Ingat po, ingat. Si Ginoong Larry Lacson, Administrator po ng National Food Authority.